hapon sir. Okay, thank you. So, papaka na to ako ang speaker. So now, it's time for interpolation coming from the negative side. Point of order, Mr. Moderator, before ko magpadayon. Please, ikaw lang i-take into record nga ang atong topic, ang Seventh-day Adventist na ay otoridad sa pagpatuman sa adlaw nga ipapahulay. Wala mag-topic kung ang Sabado ba, Domingo o ba ng adlaw ipapahulay. So, ako lang tawag na ligid ba, put into record. Number 2, before ko mangutana, Mr. Moderator, sagad manggod sa ako ang obserbahan nila mas mga parot na. Ngayon din sila nga siyang objection. Mr. Rosales, kanang kini karon nga tawag ining ako yung mangutana nimo karon. Musubot ka nga pag naay mo object building. Okay. Mutubag ko kay dito nangutana naman ka. Then, pagbalak sa... Sorry, clarification o sugod sa pangutana. Ate klaro. Musubot ka ba? Siya ay clarification kanina. Ay clarification sa Catholic side. Kanya, una karon nga sa side nga di mo bang dawaton katong iyahang clarification. Pagkain mo object building. Okay, moderator, wala mong tubag. Sige, sige. Ang iyang ipangayo kay nasa iyang sulti. Excuse me, sir. This clarified is not sayo. One of the part of the moderator here. Ang imong objection, decide ka sa rules. No, wala pa kang object. Naghatag pa ng tawag ini one, naghatag. Nagputog yan. Yan ang i-address namin sa moderator. Yan. Yan ang Mo bitaw nga. Huwag mo na yung... Mo bitaw na mutana ko kung siyempre kay inyo na magud ng tawag ini ko ba? Dialogue din ninyo na ba? Dialogue din ninyo na. Nga si Artisino, basta nakag-debate, naghang objection. Wala, nagyanggaan ko ninyo Mr. Objection, di ba? So karon ang mahitabo, ako ang i-amend ang ang tawag ini. Karon na yung version mo diba? Moderator. Lagi. Kamu tanya ako kay istorya. Oo nga. Among i-amend karon, musugot ako ang katbang, nga pag naay unang mo object sa among argumentation, pili. Ang imong gi-raise, may una sa nato gi-raise kay ang pinaka-highest form of objection, point of order. Okay? Yes. Right? So, we have to decide yung point of order niya na it should be based on the topic ang iyang i-discuss na by authority. No. We have to decide. Mr. Moderator, wala pa ko niya to sa topic mo. Ba't pa na ako ipadagan ng time eh. Ang sa kuha karon, ang sa kuha ba, naasa to ang rules, mabata nag-point of order ko, nga allowed ang objection sa panahon sa argumentation. Kadaghan ko na katubang ninyo from Pastor Villaber, padong dito kang tawag ng kwan. Going forward, para Pamaman sa po. Wala kong gingon nga, kining tawagin argumentation karon, kay kabalo mo kung dili mo gusto mo object. Pag naay unang mo objection, hindi. Ito amin the rules. Ano sila? Mo ba? Agree? Okay, utubag na ko. Hindi, kami man ang nagkuhan. Kami man, ang moderator, ang moderator, di ba? Kapsan ako, sir. Kailangan may siya may order na kanang iyang imahabot. Agree pa. Salis, if ever na kay ko i-amend no ang gatong rules sa rules number no para na mapalo na to na kung may object so automatic or ana kumalay rules Okay. Me as moderator, para tuloy-tuloy tayo, objection denied, invalid because we have to follow rules, alright? In every debate, Wala kung mag-object, mag-denied man. Ay sa Mr. Sino, nag-decide me din as moderator. You have to respect the moderator, right? Nag-point of order gani ko. Ang presentation sa moderator, wala ako nag-object. Denied, okay? Wala ko nag-objection. Nag-object kayo sa... Nag-point of order man ko. Wala ko nag-objection. Nag-object ka nga ang rules nga katong if there is objection, mo na akong gidesidean. Wala. Gidesidean na Wala ka mga nag-decide. Ikaw naman naging mo nga tao ka, magbuto pag gani mo. Oo nga. Duha mo ko diyang gi-raise, we have to decide. Duha yung gi-raise, ang yung gi-raise niya, point of order.
reason na to, ang yung point of order, i-question niya ang topic. No. Dili. Wala pa sana. Ako ang ikiklaro ang point of order ba? Ayaw sa dipinsi mo kauban. Di wala naman Ayaw ba? Ang ako ang point of order, klaro. Klaro na to ha. Ha? Klaro na to na para impartial ka. Okay? So, ang naa siya i-raise sa RJ kay usual pa nga always happen. Ako nagpira, na kanang sa about the objection. Kaya nga naa siya ka kung para walay objection, no? So would you agree nga ihimo nga rules nga anyone who object will be declared loser? Okay, utubag ko. Sige, diba? Ato rin ito niya ito ang wala ko. Naka-record man ta. Una niya ka point, duha ka punto. Una, clarification sa akong stand may tungod sa authority sa Seventh Adventist. Clarification ang disputan. Karon kung nita siya clarification, ipaklaro na una. Ikaduha nga punto. Musubot ba daw ko nga walay objection? Okay, dili jud ko musutot na rito. Ano man. Kung break na mga tao na atay gitawag og kalaganing balaod. Pagkaroon na ito ng objection o kalaganing gitawag og kung ato ng Okay, sir. Kaya na ay suggestion of whether you agree. So if ever, both sides, na didn't agree, so continue at ito ang roles. Okay? So continue ang Sige, roles. continue. Okay, so you will start now your interpolation. Mamo ko ako ang tawag ni paklaro. Excuse me, moderator. Para Okay, sorry. Mr. That time is stop. Why? Ingon siya ipaklaro daw sa tuwa asa nga base nga nahimong authority ang Seventh Adventist. Wala pa siya nag-question. Unang istorya ingon siya ka. Wala na gali kanang naano na to kay agreed na mawalay ko wala to ano ganina. Sige. So karon we will proceed para di na malugay. We will start now for the cross. Right, sa mga higala makiksunan, we have to follow rules. Klaro ang rules diri na objection. So that is why we deny. Okay? So, Muna. May klaro lang. Gusto lang nato i-comment. Iyang comment kaniya nga nilapag daw ko. Hindi. Okay, pa naman. Wala ko tutuyo ko. Alright. That is, so proceed na. Okay. 30 seconds. First question. Gigamit mo ang San Juan Gis 24. Mabasa ba nga ang Seventh-day Adventist tagaan sa otoridad sa pag-implementar sa sugo? Implicitly mabasag yun. Kasi, Implicitly nga mabasag yun nga din ang Seventh-day Adventist nagatuman o nagasangyaw sa aming balita. ka-implicit man, subot ipasabot indirectly. Tama ba? Okay, usap monitor. pardon. So, pag implicitly, o pasabot indirectly. Yes, mabasa na ito niya sumala sa Biblia nga din ang dili lang mga Israelita, kundi mga Kristohanon. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na naghatag og suporta, letra por letra mabasa nga ang Seventh-day Adventist implied di pasabot sa San Juan 10:24. Okay, implicitly. Ako basahon. Point of order, Mr. Moderator. Okay. Tawag ini. Ano ko basahon ako? Kiingon niya sa kuha, implicitly implied. So, kung ipasabot, ang ako ang kaakbang na ay obligation to provide evidence sa iyang implied claim na kanang 10:24 appeal sila na. Biblia naman ang atong topic ron. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga kanang San Juan 10:24 appeal mo. So, answer sir? Okay. 1 minute. 1:24. Kadali lang. Kanang gitawag ni mo nga 1:24. Wala ko nagamit anak. Okay, at least naka-record na eh. Ako Wala ko nagamit anak. Next question, St. Matthew chapter 5, verse 19. Moderator. Natin palaod. Alright. Mutubag with clarification. So,
Respect ta. Kasi qualification. Qualify. Oh, paabot sa 30 seconds. Di man makita nga to ang gitawagan ni ba? To ang niya ba? Oh. Una sa tanan, nindot imo pangutana. Ang problema lang, wala mi haong sa akong gigamit. 1 Gs 24. Wala ko nagamit ana. Ikaduha, kailangan imong bugtagon ang akong stand. Recorded. Ayaw pagpataka o Next question. paggamit. Sige, so St. Matthew chapter 5 verse 7 and 19, di ba imo gigamit? Ano sa to? Di ba, San Mateo 5, 7, o 19, imo Oh, gigamit? gigamit ako na kana. May mabasa ba sa 5, 7, 19? 17. Clarification. Ano 7? 17 pa yung sa 19. Okay. May mabasa ba sa San Mateo 5:19 nga ang Seventh-day Adventist gitagang otoridad sa Dios aron pagpatuman sa atong ipapahulan? Nakay mabasa implicitly. Okay. Kaya nga no, ang ibas mabasa to diya, bisan kinsa, dili unggoy. Ang lang ka sa nalina mo, unggoy ba? Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, kay Biblia lang banta. Na kanang word nga bisan kinsa, Biblia, sa Biblia, apil ang Seventh-day Adventist. Yes, klaro kayo igsoon. Okay, akong basaho na. Exodus 20 Gs. Apa na ang ikapito? Objection, Mr. Moderator. Okay. Huwag pa namunta nag-Exodo. Ang ako pangutana niya, unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na kanang San Mateo, kapitulo 5, 17 hanggang sa 19, apil ang Seventh-day Adventist na sa word nga bisan kinsa. Okay, dili na lang ta sa imo nga side. Gitawag og Mateo 5:19. Ako basaho na. Hindi man na, hindi mo man sita Kung sila. gani, basa nila ko. Ay, sapaw mga. Ay, sapaw dia. Bawal ba yan na? Tungod ni ini bisan kinsa. Klaro kayo. Implicitly. Apil lang sa mga bibisda. Mr. Moderator, mabatanong-tana ko, kanang word nga bisan kinsa ba? Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, Sitas na ba? apil din na ang Seventh-day Adventist. Sitas! Mao ganina akong gibasa. Ayaw pa pa! O ganina. Sitas! Mateo 5:19 yun sa niyong pagsabot. Huwag ko naman tanong si pagsapot. Oo, Ano kanina. pangutana ba? Simple kayo ba? Okay na ang tubag. Ang 5, 17, 19, ingon ka kanang word na bisan kinsa, imong gi-interpret apil ang Seventh-day Adventist. Kaya ang ato ang ebidensya, Biblia ng manta. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na kanang bisan kinsa din na sa San Mateo 5, 19, apil ang tawag ng Seventh-day Adventist. Okay, tubag. Sumala sa akong tubag ay na. Babalik-balik na ta. Implicitly. Klaro kayo ang ingon nila. Bisan kinsa. Sa question. Mr. Moderator, Another question. Mr. Moderator, tawag ini ako ang ipa-focus ang tubag. Gihabiran na niya ang word nga bisan kinsa. Gipangita na ko ang ebidensya niya na kanang word nga bisan kinsa apil ang Seventh-day Adventist. Nga amo ang topic kay sumala lang man sa Biblia. Basahon na karon sa Biblia na kanang word nga bisan kinsa apil ang Seventh-day Adventist. Sumala sa Biblia. Okay, sir. Deklaro na ko ha. Ang question, tungod kay gigamit nimo ang word or phrase nga bisan kinsa, mao na karon ang iyong pangutanan. Pangayoon sa imo asa diya sa Biblia. Okay. Tubag. Sumala sa akong isulti kay na. Biya sa Mateo 5:19. Bisan kinsa. Implicitly nga diin ang Seventh-day Adventist appeal nga doon ay authorized. Mr. Moderator, Okay. ako ang Ano naman kayo, Moderator? i-proceed, Mr. Moderator. Okay. Ako ang tawag ini question. So, clarification. Ako kaning Sige, sir. proceed. Anak sa kuha ba? Given nga gigamit niya ang word nga bisan kinsa. Gigamit niya ang word nga bisan kinsa. Gi-interpret niya apil din ha ang Seventh-day Adventist. Objection mo dito. Okay ko sa iya ha. Okay ko sa iya. Tagmugamit sa mga references. Kasi ko pa naman. Bago ang Ang akong pangunta na simple, Biblia lang mantangat ang ato gigamit karon. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na kanang punong bisan kinsa nga nasulat sa St. Matthew chapter 5:17 to 19, apil nila ang SDA. Objection mo dito. Okay, so there's objection. Okay, state your reason for objection. Ako ay klaro. Nagbalik-balik naman ta. Nangayo siya bersikulo, ako nang gihatag ang Mateo 5:19. Mo man ay gihupon niya. Pero kung litra por litra gyud nga mayon ka nga Seventh-day Adventist, dili na mao. Wala. Kay implicitly ang gisulti niya. Counter objection, Mr. Moderator. Thank you. So, Counter objection, Mr. Moderator. counter objection. Mag-counter ka, Mr. Moderator. Nga naman, pinakauna, sa ko nang giingon, given na ang sige mo ba na yung basis
St. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Mo man ang basis. Mo na akong gi-arguan karon. 7 minutes na. O niya, ang iyang tawagan ng interpretation, isunod niya St. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Kipangitaan ang ebidensya nga musuporta sa imong claim nga apil ang Seventh Day Adventist sa word nga bisan kinsa. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo kanang word nga bisan kinsa apil ang Seventh Day Adventist. Tapos sa Bible na word for word kasi gigamit nga Bisan bisan kinsa. apil ang Seventh Day Adventist. Clarification ko, moderator. Okay, claro. Tungod ba kay sa Mateo 5:19 nga nakita niya nga bisan kinsa gusto niya lain na pud nga verse mo ba na yung Dili niya. po. Siguro. Kay mao man akong tubag yun, yung magbalik-balik man. Ay. Ako lang ipapagawa siya moderator At kasi ang word na Seventh Day Adventist implicitly akong tubag. Implicitly daw Ang ang problema tubag. kung Kasi nakasabot siya wala. Lagi. Nakasabot ko sa word implicitly. Okay. Indirectly ganino. Pero ako pangutana ka ng word nga indirectly nimo ba? Unsang support nimo nga evidence? Na kanang word nga bisan kinsa apil din na ang Seventh Day Adventist sumala sa Biblia. So sir, buti pa sabog na sir kung ingon o indirectly, di ba indirectly or explicitly. Nasa So ebidensya. dapat urang ana ba nga naatay empirical and other ano. Yeah. O gani akong tubag, moderator, o negative. Akong tubag gani negative, dili explicitly. Implicit daw. Implicitly. Okay. Klaro kayo na. Negative, kung saan ka? Sa kuha, dito. So anytime, Sunod po ko tala, kalisod, kalisod. Naglisod na gani ka. Sunod po ko tala. so you have 6 minutes for remaining time. Okay. So, karon, ang poti pasabot, wala kay mahatag na sinta sa Biblia nga kanang word nga bisan kinsa apil mo. Klaro kayo, moderator. Giingon diri gibasa na kayo na nga dili lang sa mga audio, mismo sa mga Kristiyan. Dili sa mga audio, pagkaumay, Dili lang mismo sa sa mga mga audio, kundi sa mga Kristiyan. Kaya ang mga Kristiyan, apil. Pakibasa na ko sa topic, Mr. Moderator, kung Okay. word Christian ba nga mong gidibatihan. Pakibasa na ko sa topic, kung word Christian ba mong gidibatihan. Here is their proposition. Stop Nga tayo sa ang Seventh-day Adventist yun. ana ay autoridad pagpatungan sa adlaw nga ipapahulay sumala lamang sa Biblia. Nabi Christian diha? Ay, akong tagait ang argumento ng was topic. Sige. Ay, akong tagait ang argumento ng was topic. Moderator. Nausa na magtawag ko. Utubag ko. Ang iyang pangutana na ba ay Seventh Day Adventist dira? Ang akong pagpamatuod sumala sa pagpamatuod dili litra por litra. Unang ayaw pangita og litra por litra. Sabi ka nang Kaya wala ka ng tao nga litra por litra na tao ka pinagi sa pagsabot. Kinsay nagtulo sa imo kailangan litra por litra. So, wala kita mabasa sa tablet lang. Sumala sa implicitly ang So, pinong sa imo. ang bitawan na gini mo karong awa kay mabasa sa tablet lang. Sumala lagi sa litra por litra. Implicitly ang Okay. pinong sa imo. Asa lang So, dito ka Next mamilo. question. Okay, next question. Next question. Okay. Ang Diyos, sumala sa balaang You have remaining kasulatan. 4 minutes. Ha? Sumala sa balaang kasulatan, gihatag ang adlaw igpapahulay dito sa gitawag og mga Israelita. Apil mabo ang Seventh Day Adventist unsang sita sa Biblia nga apil sa Israelita. Okay. Naadri mo dito lang kung basahon. Okay na? Apil sa Israelita. Oh. Oh, Christian. Ay, so ako naman talaga Christian pa. Nausa naman tahon mo. Christian, ano man? Again, Christian, Mr. Moderator, pagpagibasa na ko sa topic So, again. ang iyang pangutang sumbay ta sa Sige, Ikon. proposition. Balik ko na ito basa nga ang Seventh-day Adventist ana ay autoridad pagpatungan sa adlaw nga ipapahulay sumala lamang sa Biblia. Dabi Christian, Mr. Moderator. Wala. Oh. Okay. Base sa Abot naman ang base Christian. sa stated sa proposition. Dili na mo yung pangutana eh. Tumaga ako pangutana. Tumaga ako Usbang pangutana. pangutana ka ng imong pangutana. Sumala sa balaang kasulatan, asa gihatag ang adlaw, ang sugo sa adlaw ipapahulay. Sa Israelita o sa mga Seventh Day Adventist? Okay. So, sa mga Israelita ng mga Seventh Day Adventist, Tagae kong sita sa Biblia nga ang Israelita Seventh Day Adventist. na-implicitly. Oh, naibabasa sumala diri. Kaya ang Seventh Day Adventist Christian. Ha? Dili mo Ang Israelita ba Kristiyano? Diba? Hudiyo. Ang Hudiyo ba Kristiyano? Mao lagi. Hudiyo Israelita. Di ba? Ang Israelita Okay, ba basa. Kristiyano? Basa ta. Okay na. Ano, sa.
Ang Israelita ba Kristiyano? Ang uban ni salita Kristiyano. Wa ko na mo tanong ang uban ba? Ang Israelita ba Kristiyano? Kristiyano lagi ang uban dili tanan. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, ang kanang gisulti kay Israelita sa Dago Testamento, Kristiyano na. Sumala sa mga apostolis, unsay ang mga apostolis Wa day? ko na mo tanong apostolos, kanang imong ibasa sa tangtubon. Okay. Ayaw ko to. Kung masahon, okay kasi mo, basa ko. Daan ko na nga ang Israelita Kristiyano. Ha? Okay. Sama na ko ha? Okay. Daan tugon. Mabasa daw siya, sir. Sitas. Okay, Genesis 1. Imprimatur, inyo pa man eh. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ano ba? Kristiyano. Ang Kristiyano lagi. Old Testament. Mabasa gani. Kristiyano. Ay, naunsa. Genesis. Bago pa. O sige na, basa si Genesis ha? Sige. Basa na ka version. Tayo. Basa na ka version. Genesis. Genesis 1, Community Bible. Verse. Ano yung kapat? Kita na daw kapag Okay, pwede na, ano? Sige daw. Sige daw. Ang imprimatur si Galileo Almario. Mangilan na pwede. Sige. So, pwede ka sa Ako tanaw. Sakpan yun eh. Basaha. Asa na pwede? So, sa Genesis, Genesis 1. Genesis 1. Putnog mo lang, Mr. Moderator. Ang sana mo ta. Ang akong gipangita nakasulat sa Biblia. Wa ko na po ng putnog. Ilan na nga. Mangilan na po ni ay. Sige, sige. So, Mangilan na po. ipangayo. Clarification, moderator. Clarification, moderator. Okay, sige, clarification. Kung kabalot na mo sabot, sumala, masulat sa Biblia. Nasulat man. Mr. Moderator, Saan man eh? Okay. So, with you all respect and humility, Adlo ka po doon. as a right sa moderator, ang footnote is not part of the Bible because explanation, dili, Bible na, ang footnote, references, and any other dili appeal sa Bible. Kaya ako nang buwan, so paano, na ang footnote, na ng cross references, nasa Bible yapon nga isulat, pero dili siya part appeal sa Bible. Sir Richard, ako sa inyo na-bless ang ato ang pinanggang Official na to nga moderator. Captain Cap, Dilalus, salamat kay Cap sa pagkatay ng higayon. Okay sir, continue. Kung sa mga moderator, Okay. question o ako pa rin masaho ni. Dili na, Mr. Ay, moderator, ay sa clarification na. Sumala sa kasulat. Dilingon nga sumala ka, wadili putnot. Mr. Ano naman yun na? Kung sa manaw yun? Sir, Mahatlok sa rin. Sir, dili ano, Saan naman with eh? due respect in all logic and reasoning. Ako din ko na, with due respect and all logic and correct reasoning. No? Pag-ingon gani nga, what is really stated, huwag yun na siya i-follow. Wala to i-follow, no? Kaya mo may nasa kaning proposition. So, wala to i-follow. Ako'y klaro moderator. Wala may nasamang rules, wala ang gitawag niya dili pwede ang putnot. Niya isa pa moderator, ang giingon niya, nangita siya of verse Objection, na naay Mr. masulat. Kaya Okay. kasi hindi mo mabasa dili siya I musuot. take Objection, time, Mr. urot na. Sumitino na na. Time keeper. Objection, Mr. Moderator. Okay, there's objection. Objection, Mr. Moderator. Nagkuanta, nagumuta diri. Lagi. Okay. No. Objection, Mr. Moderator. Wala ko nangutan ng nabas bundot. Di ba? Wala ko nangutan na ang ako pangutan na unsang sitas sa Biblia. Wala ko nangutan ng unsang footnote sa sitas sa Biblia. Kasi malipong ka ba? Counter objection. Di ba? Di ba? Ako anong tagiklaro ba? At the same time, ako ang gidefine ganina. Any version, No. and at the same time, ay nagbiblia, referring na sa explicit presentation sa nagsulat, sa writer, na naa sa Biblia, hindi sa mga scholar. So you have remaining time 44 seconds. Last question. Last question. Counter objection po Counter objection. Okay, nag-objection man siya. Okay. Ingon man niya nga, iya hindi siya ganaan aning putnot. Hindi siya ganaan aning putnot. So kung mangutana siya mo dito niya, kung tubag ko di siya kangay, iya na problema. Okay. Pero di ba kinagundin? Wala man nasa kwan na to. Di ba kinagundin? Wala naman sa rules. Nasa to ang rules. Nasa to ang rules. Sige, tanawa ko na may putnot. Nasa to ang rules. Tanawa daw. Tanawa, sige. Okay, basa mo dito para silpo po maulawan. Unawa diya. Yeah. Oh. Okay. Wala ko nigo nga. Ay, ayaw. Ayaw, ipinsa. Pero wala siya. Sa lagi. Kung sa mga kami na, sabi mo ang kanay. Silence ha, silence.
balik ko na po sa reference sa inyo ang una sa proposition, no? Nga ang Seventh-day Adventist na ay autoridad sa pagpatuman sa adlaw nga ipapahulay sumala lamang sa Biblia. Oh, naipot-pot wala. Ano na lang, Mr. Moderator. Ano na lang, Mr. Moderator. Ipamugos yun na, ani ha? Nisupak na siya sa mga rules. Uy na. Biblia lang, dagan sa footnote. So pwede na Excuse me, magamit, brother. pwede magamit di ay ang tawag in footnote as a reference. Alright, so Outside, Mr. Moderator. Tema, Mr. Moderator. Nagtawag yun ng object ko eh. Niya. So pwede na magamit ang footnote sa itawag o among argumento karon. Outside the Bible na biya na. Okay, so ikaw mismo ang nisumpak sa ato ang rules. So unya, pag mutuban ko, dili ni kunin mo patawag inindit ang pagmugamit ng footnote ha? Sige. Okay, that's right. The moderator role, no? Mr. Moderator, as far as the rules, nasa moderator either i-acceptance or non-acceptance sa iyang dokumento. We have to decide. If there is objection, we have to decide. So number 2, nasa gigamit nga referensya, doon ay katungod, maghiling sa referensya, it is on the moderator whether acceptance or non-acceptance of the documents. Pero So di-accept ang footnote? wala pa. Aside pa na mo, no? Aside sa nato, unsa pod ato ang basis karon mo decide. Monitor, excuse me. Kami man. Objection ko kaya nag-objection man siya na. Kami man ba? Na maingon ta nga ang isa atong maingon, hindi na to idawat na to ang footnote dili. So wala man po na stated sa rules nga footnote dawat po dili, di ba? So mo na nga. So ingon diri decide ang sa mga moderator kung dawat po dili. Okay? So, my part, as I stated kaganina, so, pag-ingon ng Bible, na included ang close references, footnote, and other, except only the verse, chapter, and verses. So, therefore, my part, so, ang request, ang kuna, denied nga magamit sa footnote. My part. Alright, sa other side, kung kaisunan sa moderator, idawat na to na kay ang rules sa mabasa sa topic kumalas Biblia. Yung footnote lamang sa Biblia. So, considered as valid para sa po. So, in accordance with the proposition put, okay, same as the what is the decision of the main moderator, I myself in my stand, I am also favor sa iya nga denied siya. So, final, na dili dawat ang footnote. Okay? So what? Our time? Time na to, sir. Practical lang to. Wala na? 35 seconds. So, so, there's rest. Content pa siya. Pwede naman ang second hindi mo mapapalo ko ng object kung saan ba tao ka. Seconds. Sige. Allow Now may seconds. Okay, naman may authority. Naman may authority po sa akong side. Sige, sir. Una, para sa kasayuran sa tanan, kanang amo ang balao dira iya tanan. Ha? Matod pa sa video, kung nakita mo sa video nga iyang gibuhat, ingon siya nga, nasa imo mo gamit pagkaog, itawag reference or Biblia. Mabasa, kita dito sa video. Karon gitanggi niya. Amo na bahala. Counter, point of order, Mr. Moderator. Dapat na iyang ipirmahan ang amo ang tawag ng proposition and topics. At the same time, ang rules, obliged siya nga mo-follow. Number 2, kasabot ba siya kung siya ang iyang ipirmahan? Posible man ang sa kasabot. Di ba? Imposible. Okay, thank you. Muna ang una nga pag-rose o interpolate sa kaning gitawag nato sa speaker from the affirmative side sa Seventh-day Adventist. Now, so may